Isang magandang araw muli sa atin mga kababayan kong Pilipino. Narito na naman po tayo sa ikaapat na pamagat ng ating pinag-uusapan na ako po ay nagagalak na ibahagi sa inyo ang katotohanan tungkol sa ating mga Pilipino o sa ating bansa, Pilipinas. Sino ba talaga tayo? Ngayon po ay aking nais ibahagi sa inyo ang mas marami pa at mas malalim pang mga katotohanan. Kung maalala po ninyo, tayo noong mga bata pa, mayroong kwento na meron daw isang lalaki at isang babae, si malakas at si maganda. Lumabas sa kawayan at yun ay doon daw nagmula ang mga tao. Iyan ay kwentong Pilipino. Kwento ng ating mga ninuno. Bagamat sa Biblia, hindi naman sinabing lumabas sa kawayan. Ang tama ay lalaki, malakas man talaga. At babae, maganda talaga. At wala ring damit, katulad ng kasaysayan ni Adan at ni Eva. At hindi natin alam kung yung kwentong yan ang totoong alam ng mga ninuno natin. Ganun pa man, alam natin kung ano ang totoong turo ng Biblia, na si Adan at si Eva ay nilikha ng Diyos mula sa lupa at walang mga damit. Subalit sila hindi nahihiya, mga inosente, walang alam na kasalanan. Ngayon po ay ipagpapatuloy natin ang ating pinag-aaralan. Ano kaya yung kinain ni Adan at ni Eva na prutas? Sapagkat alam natin ano nagkasala sila, sabi nila ay sabi sa Katoliko, mansanas daw yun. Subalit hindi naman nakasulat sa Biblia kung mansanas. Subalit ang kanilang ginamit na dahon na pangtakip sa kanilang katawan, ito yung dahon na yan, ganyan, fig leaves, mga dahon ng igos. At kung yan ang dahon na pinangtakip nila, ano kaya ang puno o bunga na kinain nila? Hindi natin alam. Hindi kaya yan ay ubas, mansanas kaya, saging kaya, o baka naman lansones. Ito ay hindi ko sinasabing lansones talaga. Ang ibig ko lang sabihin sa inyo, yan daw lansones ayon sa The God Culture Researchers. Lanzones, where the miracle was happening. Ang salita raw lansones ay Hebreo. Gaya nga na sinabi ko sa inyo, marami tayong Hebreong salita. At ipapakita ko sa inyo ang maraming Hebreong lugar, mga bundok dito sa Pilipinas. Ito kaya ang bunga na kinain ni Adan at Eva? Hindi natin alam. Wala tayong conclusion. Subalit ipagpatuloy natin ang ating pinag-uusapan. Ito ang una nating napag-aralan, we are Havilah. Sinasabi ko sa inyo, ang Garden of Eden ay nandito sa Havilah. Yan ang sinabi ng Biblia.
At doon sa Havilah ay mayroong gold, bdellium o pearl, and onyx stone. At yan nga ang ating pinatunayan na iyan ay dito sa Pilipinas. Yung mga resources na yan ang nagpapatotoo kung saan ang Garden of Eden. At pambihira naman din talaga ang ating bayan dahil makikita nyo naman ang ating bansa ay sagana. Nasa atin ang pinakamahahaba, pinakamalilinis at magagandang beach. Nasa atin ang pinakamaraming mga ibon, pinakamaraming paru-paro na endemic. Ang ibig sabihin ng endemic, dito lang sa atin. Mga ibon at mga puno. Pinakamaraming mga iba't ibang klase ng puno at iba't ibang klase ng hayop na marami din silang natutuklasan na bagong hayop dito sa atin. At pinakamaraming isda. In fact, ang Pilipinas, nandito ang center of marine life, biodiversity on the planet. Yan ang napag-aralan ng mga scientist dito sa between Mindoro and Batangas. Diyan sa dagat mayroong napakaraming iba't ibang klase ng isda at species ng marine life. Kaya naman kung kayo'y nagtataka, ako ay nagtataka, ako ay humahanga. Nasa atin ang maliit na bulkan. Nasa atin ang pinakamagandang bulkan, Mayon Volcano. Ang pinakamalakas na bulkan, ang Pinatubo. Nasa atin ang pinakamaliit na isda, pinakamalaking isda. Nasa atin ang pinakamalaking bulaklak. Marami, ang pinakamalaking agila na kumakain ng monkey eating eagle. Ano pa? Ako mismo na-amaze mga kababayan kasi tingnan nyo, tayo ang largest producer ng nurses sa buong mundo. Tayo ang magagaling mag-alaga, magaling mag-English, magaling magpasensya, pagtiis. Amazing Philippines. Tuloy natin, number 2 natin na pag-aralan, we are of here, the land of gold. Nandito, mas malalim pa yan. Pag-uusapan natin ang mga ginto ng Pilipinas. Number 3, we are Sheba, the land of the Queen of Sheba. Ito yung ating pinag-aralan ng nakaraan at ating pa rin i-discuss uli ngayon. And we are Pilipinas. Ito na yung ating pang-apat, the chosen corner of God. Na yung nakaraan nakita natin ang Garden of Eden ay nandito sa Havilah. Havilah encloses the whole land of Havilah. Kaya nga ang Havilah ay nandito sa Pilipinas. Nagmula ang Garden of Eden dito sa Mother River, ito ang pinaka mother na dagat na umagos yung river throughout the earth. At nahati sa 4. Yung Pison River, Gihon, Hiddekel, and Parat. Sinasabi ko nga sa inyo, ito yung original, Hiddekel and Parat. Walang Tigris at walang Euphrates sa original. Kaya kung hanapin nyo yung Garden of Eden doon sa Euphrates River, doon sa Middle East, wala kayong makikita doon. Walang sinyalis ng garden. Walang gold, walang pearl, walang marble doon. At pinakita ko rin sa inyo ng nakaraan na itong Pison River, na dinidilig niya ang garden na hati sa 4 dito sa Visayas,
apat na ilog, dinidilig niya yung garden. Kita ninyo diyan sa Google Map, Google Earth. At ito ang talagang actual na river system sa Pilipinas. Pareho, meron talagang dito pumupunta ang ilog. At kita rin nyo diyan sa Google Earth, Google Map, i-type mo yung Garden of Eden, isama mo yung Sulu kasi lalabas yung Eden Park dito sa Davao, at meron ding Eden doon sa Vietnam na restaurant yata. Pero itong Garden of Eden na nasa gitna ng dagat ay walang magtatayo ng building diyan. At makita po ninyo na ito ang Ophir, ang Pilipinas, ang land of gold. Kita rin po natin nung nakaraan na ang Pilipinas ay number 1 sa gold, number 1 sa pearl, number 1 sa onyx o marble stone ang Pilipinas. Dito ang Havilah, where the Garden of Eden is. At nakita rin natin nung nakaraan na ang Havilah, ang Ophir at Sheba, yan ay tatlong magkakapatid na may kapatid pa silang 10. Anak ni Joktan yung mga yan. At sila ay mga Hebrew ang kanilang salita. At ngayong araw, nais kong ipakita sa inyo, ito ay review na lang na ang Cebu ay, ang totoo, ito ay Cebu. Na Cebu, Sheba, pareho, Sheba, ang ibig sabihin ng Sheba ay oath or 7. At ang sabi ni Jesus, ang Queen of the South ay Queen of Sheba sa Matthew chapter 12 verse 42. At ang Cebu naman, Queen City of the South, Region 7, na naniniwala akong hindi yan nagkataon lamang, na sinadya ni God yan, dahil ang Cebu at Sheba ay iyan. At ang tawag sa Sheba ay rib of creation. Yan, parang yan ang rib ng buong Pilipinas, yung Cebu. Dahil alam ninyo, ang talagang capital ng Pilipinas noon ay Cebu. At inilipat lamang sa Manila. Kaya naniniwala ako yung Queen of Sheba, kung saan pumunta siya kay Haring Solomon, iyan ay galing sa Cebu. At kung pumunta kayo doon sa Cebu, yung mga locals doon, may kwento sila sa unang panahon na mayroon daw isang reyna na nakasakay sa bangka at maraming ginto. At naniniwala akong yan ang katotohanan. Ituloy po natin ngayon, ipakita ko sa inyo ang salitang Pilipinas. Ang ibig sabihin po ng Pilipina, pili, chosen, sa strong, wonderful, incomprehensible, secret, or miraculous. At sa atin ay pinili, chosen. Ang Pilipinas ay chosen corner. Pina ay cornerstone sa Hebrew. At ang ibig sabihin ng Pilipinas, chosen cornerstone or miraculous cornerstone or secret cornerstone. Ito palang Pilipinas, miraculous. At secret cornerstone ang ibig sabihin. Kaya sa Hebrew, ang Pilipinas, pili, chosen, pina, corner, chosen corner, or chosen, or secret cornerstone, or miraculous cornerstone. At ang pag-aaralan natin ay mga salitang Hebreo sa Pilipinas, na ang ating mga mountains, ang ating mga places, napakarami po na Hebreo.
At ako ay nagpapasalamat sa The God Culture researchers na sila man ay marunong ng Hebreo, marunong ng Greek, at ni-research nila talaga yung mga mapa. Magaling talaga silang mga researcher. And I will try to break it to you gently. Unti-untiin po natin dahil ito ay malalim pa. Tandaan po natin si Eber, ang ama ng mga Hebrew, si Eber. At siya ang ama ni Peleg at ni Joktan. At noong panahon nila, nung pinanganak si Peleg, doon dinivide ni Noah ang mundo sa tatlo niyang anak, si Shem, si Ham at si Japhet. At doon din nagkaroon ng maraming language na ang isip ng iba, na-divide ang mundo dahil lang sa dami ng language. Pero dinivide talaga ni Noah ang mundo sa kanyang tatlong anak. Kasi nung umangat ang barko, siyempre nakita nila ang hitsura ng buong mundo. Nandun sila sa taas habang umaangat yan. Kaya naman, alam nila ang mga lugar-lugar. At dito tumira yung mga anak ni Joktan. Hindi natin alam kung ilan o sino-sino. Pero itong si Sheba at si Sheba, si Ophir at si Havila, dito yan tumira. Kasi kaya nga ang tawag sa Pilipinas ay Havila, where the Garden of Eden is. At makikita po natin ang maraming Hebreong salita, Hebreong mountains. Unang-una, dito tayo sa Mount Arayat. Ano ba ibig sabihin ng Mount Arayat? Ito ay nasa Pampanga sa Central Luzon. Ang ibig sabihin ng Ara ay earth, ang Yat ay covered. Arayat, earth covered. Sa Ilocano, rescue. The trees common in the area according to the DENR are teak, nara, alibangbang, fire trees, ipil-ipil, mahogany, guava, yemana, o gemelina, mulawi, and kamagong. At ang ibig sabihin ng arayat ay nabalutan ang earth. Maaring nabalutan ang earth ng tubig noong panahon. At maaring diyan ginawa ni Noah yung arka. Wala tayong mga patutuo doon, pero ganyan lang ang ibig sabihin niyang arayat. Earth covered. Ang ibig sabihin ng Mount Pinatubo, Pina, God raises. Ang tubo, His goodness. God raises His goodness. Yan ang ibig sabihin ng Pinatubo. At kayo'y magtataka dahil napakarami nating mga mountains na Hebrew sa Pilipinas. At ang sumunod ay Maitum. Main or main, dwelling, habitation. Ang Tum ay Hebrew, Tumim, yung Urim and Tumim na sinusuot ng high priest. The dwelling of the high priest, ang ibig sabihin ng Maitum. At sa Bisaya, ang ibig sabihin ng Maitum ay maitim o black, no? Kaya yan ang isang magandang mountain diyan sa Jensan. At Hibok-Hibok, ano ibig sabihin ng Mount Hibok-Hibok? Ito ay an imperative meaning na mayroon pang apostrophe talaga yan, Hibok-Hibok. In my region, Northern Mindanao, we pronounce Hibok-Hibok with exclamation point. May exclamation point talaga yung Hibok-Hibok. At ang ibig sabihin yan ay ipahiya, to be embarrassed. At noong bata pa ako, pag sinabi ng magulang mo na ipapadala kita sa hibok-hibok, ibig sabihin ipapahiya kita. At ito nga mga The God Culture researchers, ang paniniwala nila, diyan sa Mount Hibok-Hibok, nagtungo si Adan at si Eva dahil napahiya sila sa kanilang kasalanan. Ituloy natin ang Mount Balut. Yung Balut Island. Ang ibig sabihin ng Balut ay acorn.
At susunod, Matutum. Ang Mount Matutum, Matu, Tatter, Shake, Sleep. To tatter, to shake, ibig sabihin ugain or yugyugin. Yung bang suot ng high priest na umuuga-uga at tumutunog-tunog. Dahil para alam ng mga tao na siya ay naglalakad at buhay pa. Yan ay related sa high priest. Ibig sabihin ng Matutum, shaking jewel of complete truth, na kayo ay mamamangha bakit yung mountain ay related sa high priest at sinong nagpangalan ng mga mountain na yan. Ito pong Mount Banahaw, na ang ibig sabihin built by Creator God. Hahanga kayo na itong ating mga mountains ay related sa Diyos. Bana, built. Ya, Banaya. Creator God. Yung Ya ay Ya, yun si God yun, Ya. Yahuwah, Yahusha, Yahweh, Ya. Ano po? Ang ibig sabihin ng Mount Kabuyaw, Kabu, Great House, Ya, Creator God. Great House of Creator God. Yan ang inyong hahangaan. Bakit ba ang ating mga mountains ay related sa Diyos? Mayon. Yan, nabasa ko talaga yun sa Hebrew Bible, doon sa Bible Hub. Mayan. Mayan doon. Ang ibig sabihin, spring of water. Mount Mayon, na pinakamagandang volcano perfect cone sa buong mundo. Ang ibig sabihin, springs of water. At makikita rin natin yung Kabalian volcano, the hidden mountain. Ibig sabihin ng Kabalian, greatly hidden. Kaba, hidden. Lian, greatly hidden. Yan ay hindi lamang basta sinabi ang meaning, kundi nakasulat talaga yung mga Hebrew letters, Hebrew words, na nandiyan pa yan sa Strong Concordance. Hindi po yan mga hula-hula. Yan ang talagang meaning nila. Itong Batangas, na ang original ng Batangas, Batangan. Yan ay Batangan. Ang ibig sabihin ng ba ay boil, to boil. Inquire, search, birds, tan. Ang tan ay dragon. As in Labiatan, yung dragon. Gan, an enclosure or garden. Gan, hagan. Sinasabi ko nga sa inyo, yung garden, no, hagan. Yung gan doon, enclosure. Yung Garden of Eden is enclosed. Na-enclose siya sa Palawan, Mindanao, Visayas, at Sabah. It's enclosure. Kaya yung Batangas, ang ibig sabihin ay the dragon boils by the garden. The dragon boils by the garden. Labiatan boils by the garden. Yun ang ibig sabihin ng Batangan. Ang Taal naman, ibig sabihin called out or summoned for a purpose. Tahal. Yan, Tahal, called out or summoned for a purpose. Yan Hebrew talaga yan. Ang Mindoro, Dorot, from or compared to or species, generations. Ang ibig sabihin sa Mindoro, species of the generations. Kaya nga po, between Mindoro and Batangas, nandiyan ang center of marine biodiversity on Earth. Nandiyan lahat ng iba't ibang klase ng mga marine life diyan sa between Mindoro and Batangas. Pinakamarami at iba't iba. Iraya, volcano. Ang Ira, wakefulness. Ang Ya ay about God, ay si God. Wakefulness of Creator God. Iraya. Sagada. Ang Sagada, doon sa
norte, sa Mountain Province, ang ibig sabihin ay to know praise, Sagada. At doon ay mayroong mga hanging coffins na nakasapit sa bundok, yung mga kabaong. At sabi nila, maaring yung mga tao na alam nilang nagbaha ay baka raw magbaha uli, kaya isinasabit nila yung mga kabaong kung magbaha man, lulutang-lutang yung mga kabaong na yan, na maaring related yan sa baha ni Noah, ang Sagada. Yung Mount Pulag na nakita nyo na, at sinabi ko po, yung Peleg at Pulag, iisa lang yan, na it was divided. Ang Pulag, it was divided. Ang Peleg, when the earth was divided. Pero yung Pulag, it was divided, mas specific siya. Yan ang ibig sabihin, na noong hinati ni Noah ang mundo sa 3 niyang anak, doon pinanganak si Peleg, kaya Peleg ang pangalan niya. At itong Davao, ang Davao talaga, Dava, ang ibig sabihin menstruation. Sino ang babae na unang nag-menstruation? Si Eva, na maaring pumunta o namasyal o tumira dito si Eva sa Davao, hindi natin alam. Igorot, ano yung sabihin ng Igorot? Ibig sabihin ng Igorot ay epistle o letters, na magtataka kayo bakit yung mga salitang yan ay Hebrew. Kabayan, ang ibig sabihin ng kabayan, hidden by God's grace. Chabayan, withdraw or hide God's grace. Na yung mga tao diyan sa kabayan, marunong silang mag-mummify ng mga katawan ng namatay na tao, na sila ay mayroon ba silang kakayanan na i-preserve ang katawan, na ganyan din yung alam ng mga Hebrew doon sa Egypt. Marunong silang mag-preserve ng katawan. Kaya you will wonder why. Nara, ano yung sabihin ng Nara? She who must be admired, or a young girl. Na itong Nara, naniniwala tayo na ginamit yan sa templo, sa harp ni King David, at saka doon sa 2 poste doon sa templo. Nara yun, Nara ang ginamit doon, na hindi inaanay, hindi nabubukbuk, matigas na klase ng kahoy, na makakakuha talaga sila dito ng Nara kung yung tauhan ni King Solomon at King Hiram ay pumunta sa Ophir, at ang Ophir ay sa Pilipinas, makakakuha talaga sila ng Nara. Kaya po yung paniniwala ko at ng the God Culture researchers, yung ginamit sa templo na mabigat na kahoy na 2 poste, ay Nara yan. Nara. Ngayon, Saba, ang ibig sabihin ng Saba, abundant, filled to satisfaction, na alam naman natin, abundansya ng saba dito sa buong Pilipinas. Napakarami nating saging na saba, at iba't iba pang klaseng saging. Saba, at pati nga yung Sabah, Malaysia, atin yun. Hindi ko alam kung anong relasyon ng Sabah sa Sabah, maaaring magkaiba pero magkatunog. Pero ang ibig sabihin nga ng Sabah sa Hebrew ay abundant. At tingnan natin ang marami pang lugar dito sa Pilipinas, sa Luzon. Sa Luzon, mamamangha kayo. Lawag, ang ibig sabihin ng lawag, mock, deride, stammer in speech. Yan ay mga Hebrew words yan. Kubaw, chawbab, hiding place. Yan, chawbab,
Nabasa ko talaga yan na merong isang pari doon sa Israel na sinulat niya na 100 words na Hebrew doon sa Israel na Tagalog din. At yung Chowbab kasama yan doon. Bukid, Manila, Hebrew, Buki, depopulate. Naga City, ang sabihin ng Naga ay touch, reach, strike. Bicol, I pray. Common, ordinary. Pasig, pass, gold. Sig, pursuing. Kaya ibig sabihin ng Pasig, pursuing gold. Yung ibig sabihin po ng pass ay gold. Kaya doon sa La Paz, doon sa Ilocos Norte, La Paz, ang sabihin ng la, wala. Sa Hebrew, lo, L-O. La, pareho lang yung lo at la. Wala. Kaya yung La Paz, walang gold. Walang gold doon sa La Paz, sa Ilocos Norte dahil disyerto doon. Nakita po ninyo, yung pass na yan, gold ang ibig sabihin. Kaya yung Pasig, ang ibig sabihin ng Pasig, pursuing gold. At ito naman sa Central Philippines, sa Visayas, Palawan, ang sabihin ng pala, extraordinary. Yan, Yas grace. Samar, to bristle up. Naalala po ninyo yung Samaria, Samaritan. Yung Samar natin, yan ang Samaria doon sa Israel. Samar. Buhol, ang sabihin ng buhol, go or come, or ayok. Mindoro, mean, kind. Doro, gift from God. Or sa kanina nakita natin, species of the generation. Mindoro. Dahil doon nagmula ang mga iba't ibang klase ng species. Dahil itong ang Pilipinas, ang land of creation. Mainit, dwelling. Eat for ayit, dark, greedily. Surigao, Suri, princess, gal, defiled. Yung defiled princess, at ang naalala kong defiled princess diyan ay yung anak ni Jacob, si Dinah. Dahil si Jacob may 12 anak na lalaki at may isang babae. At itong babae niya ay ni-rape. Kaya siya ang naalala ko dyan na defiled princess, Surigao. Yung sabihin ng Surigao, prinsesa na niyurakan o nilapastangan. Surigao. Defiled princess. Ngayon doon naman sa Southern Philippines, Muleta. Ang sabihin ng Muleta, yung Muleta River, were filled, na puno. Mindanao, ang sabihin ng Mindanao, be eminent, precious. Ito, kita nyo, Mindanao, ang sabihin niya, be eminent. At alam naman natin, yung Mindanao, ito ang tinatawag na land of promise. Sino kaya ang nagsabi niyan na promised land ng Pilipinas? Ang Mindanao pala. Siyempre, yung mga taga Mindanao. At sino yun? Yung mga ninuno natin. Mindanao, Sulusi. Ang Sulu ay Acadian. Ang ibig sabihin, highway. Ang Celebesi, Hebrew, celebs, dogs. Maraming pirata na dumaan diyan sa Celebesi. Masara, doon sa Compostela, Hebrew, Masara, deliver. At alam naman natin, maraming ginto doon sa Masara, sa Compostela. Maaring nagdi-deliver sila ng mga ginto. Cagayan de Oro, Cagaya, Feast of Yah, or mountain. Sa Greek ay Oros, mountain. Makikita po ninyo na ang Pilipinas, ang katutak ang mga salitang Hebreo, hindi lamang itong mga places natin, mga mountains natin, kundi marami tayong salitang Hebreo. At sa susunod po, dadagdagan pa natin. Aba, ano ibig sabihin ng Aba? Ang ibig sabihin ng Aba ay Aba, Father, Ama.
At sino po ang nagsabi na aba ang salita natin? Ang mga Spanish, si Antonio Pigafetta, manunulat ni Magellan, sinabi niya na ito daw mga tao dito, nung nadatngan nila, pag nanalangin, nakatingin sa langit, ah, naka-close ang dalawang kamay, parang nananalangin po ba? At tinatawag nila ang kanilang Diyos na Aba. Ibig sabihin, ang tawag ng mga Pilipino, hindi man tayo Pilipino pa noon, sa Diyos natin ay Aba. Katulad ng tawag ni Jesus sa Diyos Ama, Aba. Ibig sabihin, hindi tayo mga kulto noon. Yung mga Pilipino noon, ang tawag nila sa Diyos ay Aba, Ama. At pareho sa tawag ni Kristo. Kaya po nakita na natin, Pilipinas is the chosen corner of God. Ang pinili na corner or miraculous cornerstone or secret cornerstone ni God ay ang Pilipinas, na magtataka kayo, mamamangha kayo. Nakita po natin, number 1, ang Pilipinas ay Havilah, dito ang Garden of Eden. Number 2, ang Pilipinas ay Ophir, dito ang Land of Gold. Number 3, we are Sheba, the land of the Queen of Sheba, dito sa Rib of Creation sa Cebu. Number 4, we are Pilipinas, Pili, chosen, Pina, corner, the chosen corner of God, or the miraculous cornerstone, or the secret cornerstone. Yan po ang apat na discuss natin. Maraming salamat sa inyong panunood. Ibahagi ninyo ito sa ating kapwa Pilipino kung naniniwala kayo na ito'y totoo, at kung nais ninyo sila ay maging masaya rin sa katotohanan na mga amazing things tungkol sa atin, sa ating bansang Pilipinas, at sa ating lupa, at sa ating lahi. Maraming salamat po. God bless you.